Ayun mga idol, natorno na natin siya. Ito na siya. Ito na siya ngayon, natorno na natin. Ito naman kasing mags na to, i-repaint pa natin. Kaya ganyan yung itsura. Medyo maingay nga lang dito sa akin ngayon kasi may nagpipintura. Tapos may mga ginagawa pa kami. Papakita ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa. Itong ating ginagawa ngayon. Ito, pakita mo. Ito yung ginagawa nga natin ngayon na disc brake conversion ng mga pag naka-aerox. Ayan o. Makikita nyo dyan mga idol. Wine-welding ko na tong shafting dito. Kaso sabi ko nga sa inyo kasi hindi naman ako tornero. Kaya ginagawa ko pagka isa-sentro ko to. Sinusukat ko muna siya na ganyan. Ayan. Tapos unti-unti ko siyang isa-sentro. Gawa nga ng hindi naman ako ganun na hindi naman tayo tornero nga. Yung machinist no. Hindi kasi ako nag-aaral talaga ng machinist. Bali ito dahil sarili natin yung tornohan, pwede nating pag-aralan yung mga bagay na hindi natin alam. Yun nga, nasasanay naman tayo unti-unti. Ang hindi ko na lang alam dito sa torno yung pagtitread. Malalaman din natin yan pagka may tropa tayo na nagturo sa atin kung paano mag-trading dito mismo sa torno. Kaya ang ginagamit kong pang-thread dye sa hand tap, no? Yun. So tornohin na natin to ngayon. Ayun mga idol, natorno na natin siya. Ito na siya. Ito na siya ngayon, natorno na natin. Ito naman kasing mags na to, i-repaint pa natin. Kaya ganyan yung itsura. Dati na kasi siyang repainted. Re-weldingan kasi natin. Kaya yon talagang madadamage itong kanyang kulay. Ngayon, ito na yung kanyang display. Papakita ko sa inyo, lapat na lapat siya. Yan, oh. Ayan, lapat na lapat siya. Bubutasan na lang to ngayon. Pag binutasan yan, fix na siya dyan. Ayun. Ganun lang ako nagagawa ngayon ng disc brake conversion ng mga Aerox. Ayan, mas malinis kasi nakatornilyo. Pero okay din naman yung nakatornilyo na naka-plans mga idol. Yun nga lang, gumagawa lang ako ng sariling version na alam kong safe naman at malinis, no? Kaya yun. Ito na yung ginagawa natin siya ngayon. Bukas i-repaint natin to. Sa Honda Click to ikakabit, mga idol. Papakita ko sa inyo pag naikabit na natin siya. Ayan.
At ito naman yung pangunahan niyang mags. Yung isa kasi na-repaint ko na yon kasi ipang di-display ko sana yon. Ngunit kailangan ko siyang weldingan kasi i-disc brake na nung may-ari yung kanyang Honda Click. Kaya yon, wineldingan muna natin at na-damage yung kanyang pintura na pearl white. Bali ito, pipinturahan na lang ulit natin. Pinaka-center niya. Okay naman to. Papalitan lang natin ng mags ng Aerox nga yung tinotorno ko kagabi. Ito, dito natin siya ikakabit. Papalitan lang natin yung mga pyesa nito. Pati caliper niya papalitan na din natin. Ayun yung gagawin lang dito. Hindi naman siya totally kumbaga okay naman siya. Walang problema dun sa gawa. Ang lang magpapalit ng Aerox mags tapos pyesa. Medyo liliitan lang tong display kasi nasobrahan sa laki. Kontik na siya sa mags. Yun yung kinatatakot lang na may-ari na sumayad itong kanyang caliper. Ayan. Dito sa mismo mags. Yan, Honda Click V3 mga idol. Ito naman yung ginagawa nating spacer para sa rear mags. Dahil yung stock na spacer, ibinabalik natin to sa may-ari. At ito na yung itsura ng spacer na ginawa natin. Ayan, kung makikita nyo, kabilaan yung itsura nya. At yun yung pumapasok sa mismong mags. Ayan, ito na nga pala yung ginawa natin na Aerox mags na kinonvert sa Honda Click. Ayan, yung nakapix yung kanyang adapter ng display. Mamaya testingin natin siyang itakbo. Ayan. Nagpalit na din siya ng Racing Boy na ayan, yung pangunahan. Ito yung dating gamit niya. Racing Boy din naman. Ayan. Honda Click version na 3 to mga idol. 125 no? Ayan, 125 version 3. Yan, tetestingin natin mamaya, papakita ko sa inyo. Ayan mga idol, ito na yung ginagawa natin kagabi na mags, yung nag-live ako, yung mags ng Aerox. Ikinabit natin dito sa kanyang Honda Click V3. Ayan, dati itong naka-disc brake na rin naman. Inayos na lang natin yung disc brake niya kasi yung sobrang laki ng kanyang plate sa likod. 300mm yung ginamit nila. Ito yung ating pagkakagawa sa unahan. Ayan, naka-Racing Boy kasi siya at hindi pa natin nasubukan masyado bago yung kanyang disc, pero ayan siya oh. Ayan.
Sa display nga lang pala, hindi siya sukat dun sa stock. Nagkikil pa kami ng konti dito para lumapat dito. Kasi itong mags, sinukat ko sa stock na display ng Aerox. Yun. Ganun din dito sa likod. Kasi nga, yun nga sabi ko sa inyo, Racing Boy yung kanyang gamit na mga display, pati caliper. Yung display hindi din pumasok dun sa tinorno ko. Yan yung ating kinakabit na adapter ng display, yung naka-welding na. Sa ngayon, tayo pa lang yung gumagawa ng gantong modification na naka-welding sa mags yung kanyang adapter. Pero siguro sa mga susunod na pag tumagal-tagal, mayroon na din gagawa ng mga ganito na naka-welding sa ating mags. Ayan. Mas okay din kasi siya tignan, tapos mukha lang siyang stock na naka-disc brake talaga. Ayan o. Yung swing arm nito, stock na swing arm. Yun nga, yung sabi ko sa inyo, pinalitan natin yung kanyang mags kasi inayawan na din ng may-ari. Yung mags niya kasi ginrinder lang yung upuan ng display. Yun. Sa dual shock naman walang problema, sa disc brake lang siya nagkaroon ng problema. Unang-una niyang naging issue yung malaki nga, tapos tinabasan daw yung kanyang caliper. Yan, ito yung may-ari. Sir, ano masasabi mo pagkakagawa natin sa yung click? All good, sir. Yan, maraming salamat, sir. Taga saan nga? Caloocan po, sir. Ayun, taga Caloocan si sir. Yan. Maraming salamat ulit. Saka nga pala mga idol, sa modification natin, sa pagkakagawa natin, lifetime warranty tayo sa mga modified. Ayan, disc brake, dual shock, Aerox mags, pag nagka-problema, lifetime warranty naman dyan. Yung sa Aerox, pera lang yun, yung pag naubos na yung ngipin, kasi nauubos talaga ang ngipin ng mga Aerox mags. Pero pag daras na ibang problema, ayun, warranty natin yun. She get it good from she rise, but put it on so good and make sure she call she ties. Smile upon her face, before she please with this eye. Come ignorant to make them girl a roll out them eyes. Okay. Okay.